Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon, dental clinic. Ito yung mga negosyo na hindi natin ma-scale up sa level to business model. Ito yung hindi natin ma-applyan ng franchising. Alamin kung bakit mga kanegosyo. Tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan. 2026 na pala, 11 years na 11 years na sa June mga kanegosyo na experience sa pagninegosyo. Bakit hindi may scale up ang dental clinic sa level 2 business model mga kanegosyo? Kwento ko lang. Way back 2015 mga kanegosyo, naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng Marketing Management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Sa Quezon City po yan mga kanegosyo. Taga Cavite ako at sa Cavite ako nag-elementary to high school na pagdesisyonan ko na mag-aral ng college sa Manila at napadpad ako sa TIP. Mga kanegosyo, tulad ng sari-sari store, hindi may scale up ang dental clinic sa level 2 business model. Paliwanag ko bakit hindi may scale up ang sari-sari store bago yung dental clinic. Sa sari-sari store mga kanegosyo, una hindi ikaw may-ari ng product, reseller ka lang habang buhay. Yes, kumita ako dyan mga kanegosyo. Ilang taon kong naging negosyo yan. Pero hindi natin mapapalaki tulad ng grocery store na lagi nilang sinasabi na pag-igihan mo yung sari-sari store mo kasi pag lumaki yan, magiging grocery store. Malaking kalokohan yan mga kanegosyo. At hindi totoo yun. Bakit? Dahil magkaiba ng business model ang sari-sari store at grocery store mga kanegosyo. Tulad ng sari-sari store, may mga iba pang negosyo na hindi natin may scale up sa level 2 business model. Tulad na lang ng therapy clinic ni Doc Ron. Dahil kailangan ng profesyon dyan. At tulad na lang din ng dental clinic mga kanegosyo. Yes, makakapagtayo ka ng isa, dalawa, tatlong clinic. Pero lahat ikaw yung nagmamanage niyan. Hindi mo mapapa-franchise yung negosyo mong dental clinic. Bakit? Halimbawa may pera ako at gusto ko mag-franchise ng dental clinic. Mga kanegosyo, una, hindi ka allowed na gumawa ng operasyon sa ngipin kung wala kang lisensya at hindi ka nakapagtapos at hindi ka board passer. At hindi ka nakapasa ng board exam. Tanging board passer at may lisensya lang na dentist, graduate ng dentistry ang pwedeng gumawa ng operasyon sa ngipin. At ako, hindi naman ako graduate ng dentistry, gusto ko mag-franchise ng dental clinic, kakailanganin ko pa ng professional. At mga kanegosyo, mamumultiply mo ang negosyo mo kung ang negosyo mo ikaw yung nagtatahi, ikaw yung nagki-create ng pagkain. Normally, more on pagkain. Ikaw yung gumawa ng recipe, ikaw yung nag-compose ng kanta, ikaw yung nag-create. Pero kapag yung mga negosyo na kailangan ng profession, na kailangan na graduate or nakapagtapos ka at board passer, at kailangan ng lisensya na mag-opera, hindi po may scale up sa level 2 business model yan. Yes, hanggang 4, kaso sobrang hirap na mag-manage ng 4 na clinic. Kasi lahat ikaw lang may-ari niyan eh. Kumpara kapag pina-franchise mo yung negosyo mo. Ayan yung pinagkaibahan ng negosyanteng dental na graduate ng dentistry kumpara sa negosyante lang talaga na alimbawa, gumawa ko din ng sarili kong french fries, Boss Jepoy Potato Corner halimbawa. Pina-franchise ko yon. Hindi naman kailangan kasi ng professional na mag-oopera ng ngipin at graduate ng at board passer. Ang kailangan ko lang tao, kailangan ko lang mag-operate doon.
May mga negosyo talaga na hindi may scale up sa level 2 business model, mga kanegosyo. At pag pinarami niya yan ng mga mahigit sa 4 mga kanegosyong clinic, hindi niya mamumultiply yung katawan niya sa 4 na clinic. Tapos yung clinic mo pa nasa Manila, nasa Cavite, nasa Bulacan. Puta, hirap nun. Biyahe ka papunta dito, may operasyon ka sa Cavite, may operasyon ka sa QC, may operasyon ka sa Manila. Tagtag yung katawan mo noon kasi ikaw lang naman yung graduate ng dentistry. Kahit nga yung mga assistant mo dyan, hindi naman license yan na makapag-opera ng ngipin. Tanging yung may-ari lang ng clinic. Pwede mga siguro 2 kayo, pero hindi nyo na mamumultiply kasi yung mga negosyo, yung negosyong dental clinic, mga kanegosyo. Kasi kailangan nga ng propesyon sa negosyong yan, mga kanegosyo. Kaya kung magninegosyo ka, sikapin natin yung tayo yung nag-create, tayo yung gumawa ng recipe, tayo nagluto, tayo yung nagtahe, tayo yung nag-compose ng kanta. Doon may scale up natin yung negosyo natin sa level 2 business model. Siyempre, focus in one, hanapin ang community ng mayaman. Ngayon, mga kanegosyo, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante. At siyempre, sikapin din natin na makapag-export tayo ng mga produktong kinreate natin, mga kanegosyo, dahil malaking tulong sa GDP ng Pilipinas yan, mga kanegosyo. At sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi or struggle, mga kanegosyo, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.